magandang araw po sa ating mga kabayan sa loob at labas ng probinsya. Kamusta po kayo? At syempre sa mga tagapakinig at nanonood din ng live sa loob at labas ng bansa. Ano po? Nandito po ulit tayo sa ating programa, The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani. Ano po? Ako po si John J. Hardelesa, isa po sa mga staff ni Vice Gov. Lynn Angeles na naatasan po para po dito sa ating radio program. Ano po? Kami po muna ang makakasama ninyo mula 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At syempre kasama ko din dito ang aking partner, Ched, bati ka. Ayan, hello po. Kumusta po ang ating magaganda at poging mga tagapakinig ngayong araw? Muli na naman po tayo magkakasama hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre tayo po yung mga pakinggan din dito sa atin. Radyo natin 104.5 Santa Cruz. At siyempre live din po tayo sa Facebook page ng Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque. Pa-like and share po ng ating mga activities dyan and syempre itong ating radio program. And also, live din tayo sa Ang Kasanggunian, the official FB page po ng 16th Sangguniang Panaluwigan. At live din tayo sa Marinduque News Network. Hello. Kamusta po kayo dyan? Kay na Sir EJ at kay Sir... Ayan, kay Sir Santi. Sir Jopay. Ayan, hello. Siyempre, live din po tayo sa Lucky 7 Cable Channel. Hindi lang po tayo live sa radyo, live din po tayo sa TV. Okay. Batiin po muna natin din ang ating mga katuwang sa serbisyo publiko, ang ating mga ka-workmates dyan sa Office of the Vice Governor. Hi, kamusta po kayo? Comment naman po kayo dyan kung ano na po ang ginagawa ninyo dyan. Ano po? Sa mga staff po ng board members at syempre sa mga board members po natin dyan at mga ex-officio and also sa SP Legislative and SP Secretariat and sa Provincial Governor's Office na tanggapan po ng ating butihing Governor Presby Velasco, Tatay Gov. At sa District Office po ng ating Congressman Lord Alan Quinto Velasco. Kamusta po kayo, Kong? Ayan. At syempre sa mga kapamilya at kaibigan na nakasuporta at nakasubaybay din sa ating programa. Ano po, bago man magsimula ang programa. At sa mga kaibigan din po mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan. Kayo po ba ay nagluluto na ng inyong pananghalian? Ano po? Kamusta din dyan sa palengke sa Santa Cruz? Kamusta po kayo? Panigurado yung mga nakikinig po yung mga yan habang naghihintay ng mga bumibili sa kanila. Ano po? Siyempre sa Santa Cruz District Hospital at kay Konsehal Gwen Ola ng Mugpog. Kamusta po kayo? Shout out po. At speaking po ng mga pagbati ay batiin po muna natin ng mga mag-celebrate o nag-celebrate nitong mga nakaraang araw. Happy birthday po kay Kagawad Edna G. Dizon of Barangay Silangan, Mugpog at kay Konsehal Makoy Hinang ng Buwak noong October 1 ng isang araw. Happy birthday po. And also kay Emery Ann Pastoral, acting provincial treasurer. Ay kay Ma'am Emery pala ito. Happy birthday po, Ma'am Emery. At kay Sir Vincent Angelo Valencia, ang kapatid na ating butihing Bukal Valencia at kasamahan ni Sir Willie sa Satellite Office sa Torrejos. Ayan, binabati po natin ang ating mga kasamahan dyan po sa Satellite Office po natin sa bayan ng Torrejos. Yes. Kung may mga nais po kayong ipabot dyan sa mga nasa District 2 sa Torrejos ay maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sir Willie Noche dyan po sa munisipyo ng Torrejos. May satellite office po kami dyan. And also kay Ma'am Weni Salvacion, Waterworks Maintenance Electrician of Barangay Dawis, Gasan. Happy birthday po, Ma'am Weni. And also kay Romar Sagid, Barangay Waterworks of Barangay Bangbang, Gasan. And also kay Lorena Manimtin,
ng Barangay Libtangin, Gasan, at kay Kagawad Roselito Torres ng Bunganay, Buwak. Mga nagdiwang kahapon ng kanilang mga birthday. At ngayong araw, ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday, Chad. Ayan, ngayong araw naman po ay batiin natin si Secretary Maricar M. Mabuti of Barangay Argao, Mugpog, kay Ma'am Jocelyn M. Lacerna, ang BHW po ng Barangay Ino, Mugpog, Kagawad Icanor Similia Cha of Barangay Antipolo, Gasan, at Ma'am Maribel Francisco, ang BHW po ng Barangay Libtangin, Gasan. At syempre hindi natin kakalimutan si Ma'am Vanessa Rose Belison, ang anak po ni Sir Romy Belison. Ayan, happy birthday po sa inyo. At para naman po, bukas, October 4, ay syempre hindi po natin kakalimutan ang birthday po ni Ma'am Cherry Mercene po, ang kasamahan po natin dyan sa Office of the Vice Governor. Happy birthday po, Ma'am Cherry. Ayan. At gayon din po sa kanyang asawa ni si Sir Orly Mercene. Birthday din po niya bukas. Coincidence. Yes. At syempre kasama rin po nilang mag-birthday bukas ay si Kagawad Jonaline M. Mazon of Barangay Agot, Buwak, SK Chair Olive V. Largado ng Barangay Kandahon, Mugpog, Alex J. Sapul, ang tanod po sa Barangay Banot, Gasan, ang SK Chair Chris Ivan Candelaria ng Barangay Uno, Poblacion, Gasan, kay Kagawad Warren Rodriguez, ayan, sa Barangay Lipa, Santa Cruz, at kay Sir Bernardo M. Nerias, ang lupon po sa Barangay Kandahon, Mugpog. Happy birthday. No, so, batiin po natin magdiriwang sa October 5 kay Ma'am Hermeline Laylay, dating katuwang po natin sa OBG. Happy birthday po. At kay Ma'am Maylene T. Legaspi Lupon ng tagapamayapa sa Barangay Danao, Mugpog. At kay Joanna M. Licaros Tanod of Barangay Ino, Mugpog. Kay Secretary Yolanda Solito ng Market Site. Ma'am Mary Grace Suba ng CDW ng Barangay Bahi, Gasan. Kay Ma'am Fe Soliete Tanod ng Barangay 1, Poblacion, Gasan. At kay Roger Sanchez Tanod ng Barangay Dawis, Gasan. Kay Greg San Juan ng Barangay Bugnuyan. At kay Kagawad Baltasar Manag ng Barangay Ihatub. At kay SK Kagawad Anthony Suarez ng Barangay Mainhin, Buwak. Happy birthday. And also, October 6 ang mga magbe-birthday naman. Ito po ipambati namin ng advance happy birthday. Ano po? Kay Sir Richard Amanyo, kay Sir Ronald Almonte, kay Rosemary Mascareñas, BNS ng Amingon, kay Evelyn De La Cruz, tanod ng Barangay Magapuwa, kay Nelson Serrano, tanod ng Barangay Bahi, kay Secretary Merly Sagid ng Barangay Uno, Poblacion, Gasan, at kay Bobby Saher, tanod po ng Barangay Dawis, at kay SK Kagawad Rixen Bustamante, SK Kagawad ng Pili. Siyempre, di po natin kakalimutan ng mga nag-celebrate ng magse-celebrate sa October 7. Kay Ma'am Kat Llamas. Happy birthday po, Ma'am Kat. Happy birthday, Ma'am Kat. At kay Daniel Paulo sa Akmal ko. Kay Gerson Licaros Tanod of Mataas sa Bayan, Mupog. Kay SK Kagawad Janen Mutya ng Barangay ng Kados, Mupog. Kay Team U Yusales Tanod of Barangay Uno, Poblacion, Gasan. Kay Clarita R. Sapunggan ng Barangay Dawis. Kay Kagawad Eileen Leal of Santol, Buwak. At sa lahat po na nagdiriwang at magdiriwang pa lang ng kanilang kaarawan, ay happy birthday po sa inyo. Sa mga nais naman pong magpabati, umari po kayo mag-comment sa ating Facebook Live at atin po yung babasahin mamaya. Siyempre, hindi po natin papalagpasin ang mga piyesta. Sa October 7 po ay festa sa Kilo-Kilo, Santa Cruz, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Happy fiesta po sa Barangay Kilo-Kilo. And
syempre, the Office of the Vice Governor would like to congratulate ang mga pumasa ng mga board exam nitong mga nakaraang linggo. Ano po? Yan po ang mga simbolo ng ating hope for the future, mga ating future professional. And also, andito na po tayo sa ating part 1, Vice Governor's Report. Ito po ilan lamang sa mga activities na inatendan po ng ating office at ni Vice Gov. Lynn Angeles. Bago po yan, muling pagpapakilala lang po ulit ng ating programa. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo dito at nandito po ulit tayo sa programa nating The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. At ako po muli, si John Jeff Hardelesa, isa po sa mga staff ni Vice Gov. Lynn Angeles. At syempre kasama ko po si... Ayan, hello po sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Ched, ang isa po sa staff sa Office of the Vice Governor at kami po muna ang inyong mga kasama hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Correct. At tayo po yung mapakinggan dito sa radyo nating Santa Cruz 104.5 at syempre live din po tayo sa Facebook ng Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque. Paki-search po, like and share po ng ating mga activities dyan at syempre itong ating radio program. And also, ang Kasanggunian Ngani, the official FB page of 16th Sangguniang Panlalawigan. And live din po tayo sa Marinduque News Network. And also sa TV, sa Lucky 7 Cable Channel. Ayan. Noon nga pong September 27, kung di ako nagkakamali, Biyernes, Chad, ay nagpunta po ang aming team. Nakiisa po tayo sa Maritime Procession ng St. Michael Archangel sa Barangay Polo, Santa Cruz. Ayan. Talaga namang kulay ng ating mga bangka dyan. Bago po ganapin ang Maritime Procession ay nagkaroon po muna ng isang misa. Ayan. Talaga namang hiyawan na po ang mga tao at may naganap pang nagkaroon din ng swimming competition at bangkaton pagkatapos ng Maritime Procession. Yeah. Sa pangunguna po ni Cap Felix Pernilla. Yan. Talaga pong lumibot kami sa buong isla ng Barangay Polo. Anong aga ko pong gumising dyan para mga 4:30 po ako'y nag-intindi na at nagtungo na dyan sa Biabud Fort. At kala ko po nga na ako hindi maabot at wala daw bangka. Buti na lamang at may nagtanong sa amin kung ilan na kaming mapunta sa Barangay Polo. Buti madami-dami na kami. Ayan. Pagbalik namin sa ayan. Ayan. Okay. At sunod naman po ay nagkaroon po ng Civil Servants Night. Niton. Yan. Nung nakaraan pong Biyernes din, kinagabihan. Ayan. Kasama po mga iba't ibang departments ng provincial government of Marinduque. Ano po? Maraming salamat for all the services and sacrifices that each and every one of you are rendering the province of Marinduque. Yan, at may live band po tayo diyan. Ayan. Ayan. Okay. At inline na po natin ang ating Vice Gov. Vice Gov?
Magandang araw sa ating mga tagapakinig ng The Vice Governor's Hour Kasanggunian Ngani. Hi, Ched. Hi, Sir Gio. Hi po, Vice. Good morning po. Morning po. Oo. Medyo sa ating mga kababayan ho at mga taga-subaybay, ito ho ang inyong Vice Governor, Lynn Angeles. Makakasama po ninyo via phone patch, although magiging paputol-putol sapagkat ho, uma-attend ho tayo ng medyo marami-raming activities sa araw na ito. Pero I will try my best para maging kasama pa rin po ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. Mm-hmm. So diretso nyo lang muna kay Gio at Ma'am Ched at Yes, babalikan ko po kayo. Kagagaling ko lang ho kasi mga kababayan sa distribution ng assistance mula sa National Housing Authority with funds coming from Office of Civil Defense para sa ilang mga kababayan natin. At ngayon naman andito tayo, yun ginanap yan sa Moriones, sa bayan ng Buwak, pero ngayon ay dumadaan tayo ngayon dito sa Laon, sa bayan ng Mugpog, kung saan may ginaganap naman na pag-distribute ng ilang educational assistance sa pamilya ng ating mga estudyante. Mm-hmm. So babalikan ko po kayo anytime. Thank you, Ma'am Ched and Sir Gio for taking over. Sa ating mga kababayan, huwag niyo po kaming iwanan sa ating programa ngayon at samahan lang po ninyo kami at marami pong ikukwento sa inyo. So for the meantime, Ma'am Ched and Sir Gio, please take over. Yes po. And naka-standby din lang kami. Ingat po, Vice. Thank you so much po, Vice. Ayan. Napakinggan po natin ang ating Vice Governor Lynn Angeles. Bagamat marami po siyang schedule ngayong araw, ay talagang pinipilit po niya na kayo po ay makumusta. Pinipilit po niya kayo makadaupang palad, para makapagkwento din po si Vice ng mga activities niya ngayong araw. At syempre, tungkol din sa filing ngayon, usapang filing din. And also, Elderly Filipino Week ang ating mga kababayan na citizen. Ayan, back to the Vice Governor's report. Nagkaroon po ng PTA officers oath-taking ceremony at Bugnuyan National High School. Ayan, binabati po natin ang mga bagong halal na Parent Teachers Association officers po sa Bugnuyan National High School. Gayon din sa pamunuan ng mga guro sa pangunguna ni Mama Revic Zamora, Principal 1. Ayan. Congratulations po. God bless po sa new set of PTA officers. Patuloy lang po ang ating serbisyo para sa mga mag-aaral ng Bugnuyan National High School. And also, ang inyong pong lingkod na si Vice Govlin ay nagkaroon din po ng pagkakataon na makatawid patungo sa isla ng Barangay Polo, Santa Cruz. Personal po na pinuntahan ni Vice Govlin ang Barangay Polo para sa Barangay Night po, kaugnay ng kapistahan ng St. Michael Archangel. Gayon din, dumalo rin tayo sa selebrasyon ng kapistahan naman ni San Rafael Archangel sa Barangay Balogo, Buwak. Yan. Maraming salamat po sa paanyaya, Kap. Okay. At pagbati din po sa matagumpay na pagbubukas ng 2 basketball league sa bayan ng Mugpog. At dalangin po natin ang mga kaligtasan ng bawat manlalaro at naway mas mahasa pa ang inyong husay sa pagbasketball sa pamamagitan ng mga ligang ito. Congratulations po PI Mike Velasco and Sir Japoy sa inisyatibo para mabigyan ng sports activity ang ating mga kababayan, lalo't higit ang ating mga kabataan. Ayan. Nung September 28 po, ginanap ang Japoy Basketball League. Ayan. Buwak and Mugpog Unity. And also, yung kay Kuya Mike Velasco naman ay ginanap ay September 29. Diyan sa bayan ng Mugpog. And kahapon po ay nagkaroon ng Elderly Filipino Week sa Balar na may temang Senior Citizens Building the Nation, Inspiring
generations. Their wisdom and resilience inspire new generations to strive for a better future. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga lolo at lola na gayon na lamang ang pagmamahal at paggabay sa ating younger generations. Kayo po ay larawan ng isang pundasyon na tumutulong iangat ang buhay ng ating makabagong henerasyon. Mabuhay po kayo, mahal namin kayo mga senior citizens. Ayan. Personal po na umattend ang ating Vice Gov dyan. Ano po? At kinausap din ng mga ilang senior citizens at nagbigay ng mensahe. Ayan. May announcement ba tayo, Chad? Ayan, announcement po ulit natin. Ito po ay patungkol po ulit sa free theoretical driving course. At kahapon ay nung October 1 nga po, hanggang kahapon ay naisagawa na po natin ang free TDC sa Barangay Magapua, Mugpog, Covered Court. At ito po naman po ay para sa darating na October 14 to 15 sa Diligasan Covered Court, at para naman po sa October 17 to 18 ay nandyan po tayo sa Tumapon, Buwak Covered Court. Sa October 21 to 22 naman po sa Bakong-Bakong Gasan Covered Court. Sa October 24 to 25 Kaigangan, Buena Vista Covered Court, at sa October 29 to 30 ay sa 4 Buena Vista Covered Court. At para naman po sa mga hindi pa po nakakapagpatala at nagnanais po na kumuha nitong ating free theoretical driving course, ay maaari po kayong makipag-ugnayan kay Miss Cristel Marie Ilorde sa numerong 0951-714-6357. Ulitin ko po, kumuha na po kayo ng inyong lapis at papel at isulat nyo po ang numero ni Miss Cristel Marie Ilorde. 0951-714-6357. Ito po ay limited slots lamang po, kaya magpatala na po kayo ng mas maaga. Sa mga kinakailangan naman pong requirements ay mag-visit lamang po kayo sa page po ng ating Vice Governor Adeline Angeles at hanapin po ninyo yung post po natin regarding po dito sa free TDC. I-follow nyo na po ang ating page, Office of Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque, para po updated po kayo sa ating announcement regarding free TDC. Ayan. Paalala lang po, ito pong pre-TDC natin ay para sa lahat. Ano yes po? Kaya mag-avail na po tayo para hindi po kayo kakakaba-kaba pag nakakita ng LTO. Ano po? At HPG. Pag nakakuha na po kayo ng TDC, kumuha na rin po kayo ng PDC. Ano po? Pwede na po yun. Diretso na. At least po yung TDC na kinuha ninyo, free na. Ano po? Hindi na po masyadong mabigat pagkukuha po kayo ng lisensya. Ayan. Okay. At itong nakarang araw nga po ay filing na. Yes, nagsimula na po ang ating filing of Certificate of Candidacy. Talaga namang mainit ng usap-usapan, Chad. At ito nga po ay talagang may mga ilang tao na rin na nag-file, Chad, kung di ako nagkakamali. And also, syempre, yung mga nagte-trending ngayon, may nagpa-file na iba't ibang profession. Yes. To represent their own, ano bang tawag? To represent their own profession. May nagpa-file na electrician, di ba? Like party list. Yeah. Para ma-represent nila sa Senate o sa Congress. And importante naman talaga yung mga ganong sector, kumbaga sector, mabigyan ng boses. And also, yung mga schedule, I think October 1 to 8 ang atin pong schedule ng last day filing. Last day ng filing. At sigurado ako na sa last day ay marami pa ring hahabol na gustong mag-file. Panigurado, manggugulat. Ano po? Good luck po sa mga lahat na magpa-file ng kanilang candidacy. Ano po? Ayan. And also, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating
the Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Ayan. May mga comment ata tayo, Chad. Ang ating mga katuwang sa serbisyo. Ano po? Ayan. Kay Nap Morera, good morning po, Sir Joff, Ma'am Chedney, at Vice Governor Lynn. Good morning po, Nap. Kay Nap at kay Mildred. Good morning po, Mildred, Ate Mildred. At kay Sir Jude Angeles, good morning po. Good morning po, Sir Jude. Ayan. Back tayo sa sa civil service night. I think, di ba, natawag ka daw na anong mga papapanaluhan mo sana? Sabi ay bisikleta. Kaso wala ka, hindi ka nakauwi ka na. Ayan. Speaking of that, Elderly Filipino Week ngayon. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na memories with some of the ano ba tawag doon? Lola at lolo mo. Lola at lolo. Siguro nung bata pa talaga ako, ang magandang yung memory na naaalala ko doon ay kapag inapatulog kami ng aking lola kapag tanghali para daw tumangkad. Parang hindi naman. Parang hindi naman. Totoo po ba yun? Pero tingin ko okay din naman matulog ng tanghali talaga. Para lalo na kung wala namang agawin at magapasaway lang mga bata dyan. Ayaw lang magsaway ni lola. Ano po? Yun talaga yun. Pero totoo siguro na kapag talagang pagtulog sa tanghali. Ay ako lawag ng nung gala nung bata pa. Kainitan ay nasa paggala. Kainitan ay nasa paggala. Ay di pag-uwi ay palo na. Ayan. And sa tingin ko ako, kung anong naisip ko tungkol sa Elderly Filipino Week, ito yung panahon upang bigyan pansin natin ng mga ating mga lolo at lola, yung mga citizens na lagpas na sa 60, pahalagaan po natin sila. Yes. I-appreciate po natin sila. Ikaw anong naisip mo sa Elderly Filipino Week? Ayan, syempre kapag Elderly Filipino Week, kailangan ngayong linggo, hindi lamang dapat ngayong linggo, na kailangan i-appreciate natin sila. Tingnan natin yung paggaba, yung love na binigay nila sa atin habang tayo'y lumalaki. Kasi hindi pa urong ang oras. Yes. Naalala ko, si Lola, yung pera na 20 o kaya 100, titiklop niya yun ng sobrang liit. Tapos iabot niya sa akin. Speaking of ganyan, iba talaga yung pagmamahal ng ating mga lolo at lola. Lalo na kapag yung alam niyang wala tayong baon, atago pa sa magulang natin yun para iabot sa atin. Kasi gaganon si mama at si papa. Akin na ako nagtatago. Ayun na. Pero syempre talaga, yung mga ganong experience, yung mga magandang balik-tanawin. Diba? Masarap siyang balik-balikan. Kasi yung lolo at lola, talagang hindi nila tinitipid ang pagmamahal sa kanilang mga apo. Kung paano nila mahalin yung mga kanilang anak noon, syempre ganun din. Parang mas higit pa siguro. Oo. True. Gumaganon na lang yung mga magulang Mama, ini-spoil mo na naman yan. Diba? Parang ini-spoil talaga nila sa pagmamahal ang mga kanilang apo. Ano masasabi mo? Shoutout po sa mga Lola's Girl, Lola's Boy, Lola's Girl at Lola's Boy dyan. Siyempre. Ano yung mga kung aktibidad gusto kong gawin para sa Elderly Filipino Week? Siguro yung Zumba. Zumba para sa ating mga senior citizen. Para lumakas-lakas ang
medyo mag-lose tayo ng weight. O, syempre, yung yung mga buto, ma-exercise din. Ikaw, Chad, anong mga gusto mong activities para sa elderly Filipino way? Alam mo, ang naiisip ko dyan, yung makakasama natin sila sa pagbike. Yes. Yan, yung walking. Lalo kapag importante yun. Pasikat pa lamang ang araw. Pero mas maganda talaga mag-walking umaga talaga. Umaga. Kasi based on research, hindi. Pero sa umaga daw kasi parang tulog yung mga parang galing ka sa fasting. Oo. Tapos mababurn niya yung fat na syempre wala ka pang kain nun. Ang mababurn niyang fat is yung nakastore sa iyo. Kaya recommended na umaga talaga mag-walking. Akala ko ang benefit na yung hamog. Kasi hindi mainit. Yung malamig na sila kapag umaga. Lalo kapag nandun ka sa may palayan. Lalo sa tabing dagat. Kasi fresh yung hangin. Makakalamag. Which is good din naman sa lungs natin na makalanghap din tayo ng sariwang hangin. Kaya talagang importante po na linisin natin ang ating kapaligiran. Dahil hindi lamang po ang generation natin ngayon ang makikinabang yan, kundi pati na rin po yung mga naunang henerasyon sa atin. Kahit naman sa pagtanda natin, dapat mapapakinabangan pa rin natin yung kalikasan. Kasi kumbaga, bago tayo nandito, nandyan na sila. Andyan na yan, ang kalikasan. Ayan. Ito, sagutin natin tong question na ito. Paano mo ipapakita ang iyong pagmamahal at paggalang sa mga lolo at lola mo sa linggong ito? Ayan. Siguro po kahit makamit na natin yung ating mga pangarap sa buhay, kahit maging successful na tayo, balikan pa rin po natin sila. Yes. Yung kung paano po natin sila minahal at kung paano nila ibinus yung kanilang pagmamahal nung tayo ay bata pa at nung nasa process pa tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap ay ganun din po yung ibalik natin sa kanila. Siyempre naman. In-spoiled ka ngayon. Sobrang spoiled ba? Hindi naman. Siyempre, yung mga ating lolo at lola na yan ay talagang isa sa mga saksi sa ating paglaki. Talagang paglabas pala bilang sangguli. Anak ko, ang cute ni Tutoy, nini. Kamukha ko. Pagagawan pa kung sino ang kamukha. Ay, minsan inaiwan dun sa mga lolo at lola ang mga anak. Sila nag-aalaga. Kaya marami rin sa ating mga kabataan ngayon ay lumaki sa kanilang mga lolo at lola. Kasi kailangan din magtrabaho ng papa at mama. Ayan. Siyempre, mapapakita ko din yung aking pagmamahal sa nanay. Kasi yung tawag ko dun sa lola at lola ko, nanay, tatay. Sa akin, yung mapapakita ko ang pagmamahal ko sa nanay at tatay ko sa pagluto ng pagkain. It's my way of saying I love you, yung chef pagluto. Naman po pala ang ating kasama. Chef. Hindi lang po tayo radio broadcaster. Chef din po tayo. Ano bang specialty yan? Adobo? Wow! Sarap. Adobo. Pag hindi adobo, yung gusto ko talaga yung yung baka na nilaga. Bulalo. Napakamahal ng bulalo ngayon. Pero masarap talaga yung paglutuan mo yung mga mahal mo sa buhay. Ayan. Lalo na kapag medyo syempre matanda-tanda na, nagkakaedad na, prone na sila sa sakit. Yes. Talaga namang kailangan pag-ingatan. Kailangan din bilhan ng vitamins. Yes. Yung iba nagme-maintenance na di ba? At sa ganung pagkakataon ay talagang masarap sa pakiramdam sa ating mga lolo at lola na sila pinagluluto natin. Yung akainin baga nila, higupin nilang sabaw ay mismong apo nila ang gumawa. Siyempre dapat mo sustansya din. Yes. Oo naman. Pampahaba ng buhay. Baka naman ang ihanda nyo ay yung
matataba. Wag. Mafats. Ayan. Siyempre, sagutin din natin tong isang question na to. Anong mga kwento ng mga nakakatanda na nakaka-inspire? Hello po. Hello po, Vice. Hello po, Vice. Pwede na. Apo, Yes po. Yes po. In line po ang ating Vice Gov, Lina Angeles. Ito, hindi man kasabay eh. Okay. Yes, Sir Gio. Yes po, Vice. Good morning ulit. Okay, Good morning po. Nasusubaybayan namin ang inyong kwentuhang lolo at lola. Yes po. At ang inyong lutong pang lolo at lola. Okay, hindi ko alam yan Sir Gio, na ikaw pala ay ganun ka-sweet naman sa iyong nanay at tatay. Siyempre naman po, Vice. Na lolo at lola. Ang inyong Vice Governor Lynn Angeles, mga kababayan, ay laking lolo at lola rin. Kaya ang tawag ko rin, parang si Sir Gio, ang tawag ko rin sa aking lolo at lola ay nanay at tatay. Kaya dalawa ang aking nanay, dalawa ang aking tatay. Kaya I remember them, ang aking mga si Nanay Tiri at si Tatay Tiring. Yan ho ang aking mga lolo at lola na nagpalaki sa akin sa mga early years of my life. Kaya yun, remembering them. So thank you Sir Geoff and Ma'am Ched sa ilang kwentuhan tungkol sa ating elderly in celebration of the Elderly Filipino Week. Okay. At doon ho sa ginanap na activity ng provincial government sa Balar bilang pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda o itong ating mga senior ay nagkaroon na ng activity kahapon diyan sa Balar. At ang gaganda ng ating mga lolo at lola doon, para silang mga tita-tita lang. Minsan nga na-insecure ako ng konti. At nakakatuwa lang kasi may mga senior doon nagpapa-selfie sa akin. Opo. Ay nangingiti ako kasi mas techy pa sila. Mas magaling pa sila magkuha ng selfie kaysa sa akin at ako pa ang tinuturuan kung paano pindutin ang mga cellphone nila. Nakakatuwa lang. Medyo kala ng mga gen mga gen ngayon sa mga kabataan. Akala nila sila lang ang updated sa technology. Yung mga seniors natin, marami sa kanila mas gamay pa ang technology. Yon. Kaya sa lahat ng mga senior citizen, sa lahat ng ating mga nakatatanda, ang inyong Vice Governor Lynn Angeles ay bumabati sa inyo ng isang mahalagang pagdiriwang at makabuluhang pagdiriwang ng linggo linggo para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Kaya yun ho, at salamat sa ating mga senior for all the love na kanilang itinanim sa kanilang kapanahunan na pinakakinabangan ng ating kasalukuyang henerasyon at ng mga susunod pa. Thank you for the love, for the caring, thank you for yung mga wisdom na isinishare nila, yung mga aral ng buhay na isinishare nila. And Geoff and Ched, kahapon, merong isang pamilya or mag-asawang nakatatanda ang medyo hinighlight o naging focus ng parang isang kwentuhang elderly doon sa Balar. Ito walang iba kundi itong si dating Kapitan Reynaldo Ilagan at saka Mrs. Aniseta Ilagan mula sa barangay Puting Buhangin ng bayan ng Mugpog. Sila ay medyo finiture ng pagdiriwang na iyon sapagkat pinakita ang kanilang kwentong buhay at ang kanilang mga naging karanasan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, pagtataguyod ng kanilang pamilya sa kabila ng maraming hirap at challenges na kanilang hinarap. And awa ng Diyos, ako'y natutuwa, parang 8 kung tama ang aking pagkakatanda, 8 or 9 ang kanilang anak na lahat naman ay naging maayos ang buhay. Pero ang ina-appreciate kong mabuti doon sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak, bagamat lahat nga ay medyo successful ang career, naging mga professional, pero ang very prominent at ang hinangaan ko talaga ng sobra ay yung kanilang pagpapakita ng sobrang respeto
at pagpapahalaga sa kanilang magulang. Lahat ay nagsalita and almost all of them are present, yung mga anak. Ang very touching for me is talagang very sincere yung pagpapahayag ng kanilang mga anak, ng kanilang pasasalamat sa kanilang mga magulang. Sabi ko nga, no wonder naging successful yung mga anak, hindi lang dahil sa pagiging successful, pero very talaga, saludo ako doon sa mga naririnig ko na nararamdaman talaga yung kanilang sincerity ng pagkakaroon ng pagtanaw ng malaking utang na loob sa kanilang mga magulang, yung kanilang paghanga sa kanilang mga magulang, yung kanilang pagmamahal is very prominent. Kaya para makapagpalaki ka ng 8 anak na naitanim mo yung binhi ng ganong paggalang sa mga magulang at pagmamahal sa mga magulang, ay successful ka na talaga. What more, or kumbaga na lang added value na lang yung lahat sila yung mga nakapagtapos. Kasi merong kasing naman successful sa career or successful sa profession, pero hindi mo mararamdaman yung kanilang ganong pagpapahalaga sa kanilang magulang. Para sa akin ay mas malaking pukatan ng success ng magulang talaga ay yung nakita ko kahapon na iba yung testimony ng mga anak. Talagang very prominent how much they care for their parents, how much they respect their parents, how proud they are for their parents. Ay pag may mga ganun kang anak, ay talagang successful ka. So yun, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga elderly, sa ating mga senior, ay naku po, yun hong makapagpalaki po kayo ng mga anak, na lalo na nga kung talagang mabuting tao, successful, ay talagang malaking biyaya ko yun sa inyo. Kaya congratulations po sa lahat ng mga senior natin at sa lahat po ng inyong kinocontribute pa rin sa daigdig na ito. Yun hong inyong mga wisdom na kinocontribute pa rin sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga sumusunod na henerasyon. Ayan ho ay pa rin. Yan ay talagang dapat ipagpasalamat pa rin po namin sa inyo. Okay, ano pa bang pag-uusapan natin, Sir Gio? Yes po, Vice, yung ating usapang filing po, Vice, nung okay. Ngayong week po. Oo, sapagkat to October 1 to 8 ho ay ang period of filing para sa mga nag-a-aspire na patuloy na maglingkod or mabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa elective position sa susunod na eleksyon. Ang eleksyon pa ho actually ay sa Mayo pa, kung saan pipili ho ang ating mga kababayan ng mga manunungkulang senador, manunungkulang congressman, manunungkulang governor, vice governor, mga bokal, mayor, vice mayor, mga konsehales. Ayan ho. Sa Mayo pa ho ang eleksyon talaga. Subalit, kailangan na hong mag-file ng Certificate of Candidacy simula October 1 hanggang October 8 ang mga mag-a-aspire na kumandidato. Kaya po, yun ho, nagsimula na mag-file ang ilan sa ating mga lingkod bayan at mga nagnanais na maging lingkod bayan. Hindi ko alam kung mga sino na ang mga nag-file sapagkat hindi pa tayo kumukuha ng complete na report mula sa COMELEC, provincial at saka sa mga municipal. Pero ang alam ko lang ho sa ngayon at naging witness ho ako sa kaniyang pagpa-file ay ang ating ginagalang na Congressman Lord Alan Quinto Velasco, na nag-file ho ng Certificate of Candidacy para maging gobernador naman ng ating lalawigan. So, hindi na ho congressman ang lalabanan ng ating dating House Speaker, Kong Lord Alan Velasco, kundi bilang
governor naman ho ng lalawigan ng Marinduque. Mhm. So, yun ho. At sino pa ba ang alam ko na nag-file na? Kahapon ay nag-file din para naman mayor ng bayan ng Mugpog ang ating dating provincial administrator PA Mike Velasco at kasama ang kanyang buong team sa bayan ng Mugpog. Vice Mayor ng team niya, ang kasalukuyang Vice Mayor Jonathan Garcia at ilang mga kandidatong konsehales. Siyempre, 8 yun. Pero kasama po dyan itong ating kasamang si Konsehala Ate Rosel Ola ng bayan ng Mugpog na ngayon ay konsehal at muling nag-file para sa possible re-election. Ay, nako, nakadaldal pala ako. Ay, sorry. Hello? Kasi biglang nag-ring ako kala ko sasabihin ko sana ako nagadaldal pala ako wala na ata ako sa linya, wala na ata ako sa ang tawag dito sa ere. Linya po, opo. Akala ko daldal pa ako ng daldal wala na ako sa ere. Ay yung pala ay nasa ere pa. Meron ko kasing tawag dito, mayroong call. So akala ko ay So, yun ho, ako'y daldal pa rin ng daldal din yun nga ho. So, yun pa lang ho, yun pa lang ho, sa kasalukuyan, ang nalalaman kong nag-file na, sapagkat nga po ay personally ay na-witness ko ho. So, Congressman Lord Alan Velasco, para nag-file para sa governor, ang ating dating PA Mike Velasco ay nag-file para mayor ng bayan ng Mugpog kasama ang kanyang team, Vice Mayor Jonathan Garcia at mga konsehales. Kasama sa mga konsehales na nag-file din ang kasalukuyang konsehal na si Ate Rosel Ola ng bayan ng Mugpog, kasalukuyang konsehal and again, vying for re-election. So, sila pa lang po ang medyo directly ay may personal knowledge tayo na nag-file. Pero malalaman ho natin after October 8. Ko-correct namin ako pag ako'y namamali sa date. October 8 po. Sa month. After October 8 ay malalaman po natin kung sino na ang mga final. At siguro ikukwento po namin sa inyo yan sa mga darating din na programa natin. Ay ang tanong mo siguro ng ating mga kababayan ay Vice Governor Angeles, ay ikaw ba ay magfa-file pa rin at ano ang inyong ifa-file na para sa anong position? Ay anytime po sa mga anytime from now or sa mga susunod na araw, ang inyong lingkod ay magfa-file din ho ng certificate of candidacy. At abangan ho ninyo yung atin hong kwento tungkol dyan. Ano po nararamdaman nyo, Vice, at ngayon po i-filing na? Anong nararamdaman ko? Parang marites lang i-style ng tanong ni Sir Dia. Excited tayo. Alam po ninyo, lagi ko ngang binabanggit, ang inyong Vice Governor Lynn Angeles ay seryoso pagdating sa pamamahala. Seryoso pagdating sa electoral exercises or political exercises dahil yan ho ay ating karapatan and at the same time ay responsibility. At ang pagfa-file, sabi mo anong nararamdaman ko? Excited. Bakit excited? Dahil ito yung time kung saan makikilala natin kung sino-sino na ang mga nagnanais na yung sino na ang nagnanais mag-file ng COC at sino na ang mga nagnanais na ipresenta ang kanilang sarili para maglingkod. And ang paglilingkod ho sa pamahalaan, ang paglilingkod sa komunidad, pamamagitan ng isang elective position, yung mga inahalal na position, yan ho ay isang biyaya para sa bawat isa.
Kasi nga ho, that is a political right, that is political exercise na magiging daan para mapamahalaan ng maayos ang ating bansa, ang ating lalawigan, ang ating bayan. So biro mo yun, ako looking forward talaga kung sino mga magpa-file na senator, sino magpa-file na congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor. Excited ho ako dahil ang tingin ko ho kasi sa mga nagpa-file ng certificate of candidacy ay mga lingkod bayan or nagnanais na maglingkod. Biro mo po, kung ikaw ay nagnanais maglingkod or sila ay nagnanais na tayo ay paglingkuran, hindi ba dapat tayo ay maging masaya na may mga tao na nag-aalay ng sarili para maglingkod. Kaya nga po, sasabihin ng iba na ko, ang tingin ng mga tao sa politika ay ano yan, hindi naman mga totoong paglilingkod yan. Kanya-kanya hong pananaw yan, pero ang akin ho kasing pananaw ay base sa kung ano ko tinitingnan ang pagiging lingkod bayan. At ako ho ay every time na magpa-file ng certificate of candidacy ay para sa akin ho yan ay pag-aalay ng sarili. Inaalay ko ang aking sarili para maglingkod sa iba sa pamamagitan ng isang elective position. So ako ay may mission at yung pag-aalay ko ng sarili ay at yung position na aking ninanais takbuhan ang inaakala kong effective na vehicle para magawa ang aking mission. Ganun lang ho ang aking pananaw diyan. Gayon din ho ang pagtingin ko sa iba na mga nagnanais maglingkod. Lagi kong binabanggit, although yung iba pag makikita mo sa social media, some people are kind sa words, some people ay hindi kind sa words, pero alam po ninyo, let us try to be a source of positivity and love. Kung halimbawa po, o kagaya niyan, mga magpa-file ng mga lingkod bayan, mga nagnanais maglingkod, sa simula pa lamang ay ang itinatanim mo ay hate, ang itinatanim mo ay galit, ang itinatanim mo ay pagdududa, o ay kapag huyan ay mga naupo sa pwesto, ang bitbit ho nila ay yung inyong itinanim na hate, pagdududa, paninirang puri, ay ano ho ang aanihin natin kapag tayo ay pinamahalaan ng mga opisyales na ganon ang tinanggap, ano ho. Kaya ho ako, kahit nung ako'y wala sa politika, ang akin hong gustong iparating lagi sa mga nanunungkulan at mga nais manungkulan ay kami po ay nagtitiwala sa inyo. Huwag niyo po kaming bibiguin. Ganun ho, kasi dapat ang kontrata ng pagsisilbi ay nagsisimula sa esensya ng pagmamahal at pagtitiwala. So, yun ho, naalala ko tuloy si Dr. Sino nga itong doktor na kumandidatong Vice President? Si Doc, pero natalo. Doc Willie Ong po. Si Dr. Willie Ong, oo. Si Dr. Willie Ong, kilala sa social media din, isang magaling na doktor, lumaban na Vice President. Ngayon ho ay, nung nagkasakit siya at alam naman publicly na siya ay may cancer, noong siya ay nasa medyo bingit ng treatment na medyo very critical na treatment, ay medyo nagiging emotional siya na ang binabanggit niya ang possible na naging cause ng kanyang karamdaman ay masyado niyang sineryoso. Yung mga pangbabash sa social media, yung mga taong pinilit siya na siraan at i-down, bagaman at ang ginawa lamang naman niya ay ialay ang kanyang sarili at ang kanyang serbisyo sa mga tao sa pamamagitan ng kandidato bilang Vice President noon. At mukhang hindi niya kinaya yung pressure ng politika, kaya sabi niya posibleng yun ang naging cause ng kanyang sakit. At nagtatanong siya doon, bakit kailangan ninyo akong ganunin? Bakit kailangan i-bash
na ang sabi niya, ang kanya lang daw namang ginusto ay ialay ang kanyang sarili para makapaglingkod. Bakit kailangan siyang siraan ng mga maling akusasyon, ng mga maraming bagay, So, alam natin ganun talaga, yung mga bagay na yun ay bahagi talaga ng politika. But apparently, si Dr. Ong, dahil nga siya ay galing sa medical profession at sa very private na tao, mukhang naging very sensitive or hindi masyado niyang dinamdam yung ganong experience o ganong karanasan na may mga trolls o may mga fake account na walang ginawa kundi sirain siya ng sirain. Alam niyo, sa iba pwedeng sabihin na ganyan talaga ang politika, madumi talaga ang politika. Ang sa akin nung laging binabanggit, hindi po madumi ang politika. Kaya nga ako nag-encourage sa mga tao na inaakalang sila ay pwedeng maging bahagi ng mabuting pamamahala na pasukin po ninyo ito Hindi po madumi ang politika, pero aminado ako, may mga dirty players. Yun, laging sino pa yung author na nagsabi, politics in itself is not dirty. There are only dirty players. So, it is up to you. Pag pinasok mo ang politika, na hindi naman marumi in itself at gusto mong lumaro ng malinis, nasa iyo yun. Pero admittedly may mga tao o hindi kontrolado na medyo dirty players. Nagkataon kagaya niyan yung mga pangbabash, pagpapakalat ng maling impormasyon, pagsira ng tao, pagsira ng integridad ng tao. That is part of the dirty play. Na sabi ko, hindi ganyan. Sa totoo lang, pwede namang walang ganyan sa politika. Pwede namang magpahayag ka ng iyong pananaw ng may paggalang. Pwedeng magpahayag ka ng iyong hindi pagsang-ayon ng may paggalang din sa posisyon ng iba na iba sa iyong posisyon. Hindi, ang akin ng dalangin at ako ay nagsalita sa activity ng Councilors League of the Philippines, Marinduque chapter na ginanap sa Clark recently. At ang aking parang nabanggit ko doon sa mga konsehales na naroroon mula sa 6 na bayan ng ating lalawigan. Sabi ko, malapit ng eleksyon at ang election period madalas na-heighten ang division. Yung pagkakahiwa-hiwalay, siyempre, ibang partido ni ganito, ibang team ito, ibang grupo nito. Normal yan may mga political parties, may mga groupings, normal yan. Pero, ang aking apela doon, sana manatili pa rin yung unity amidst diversity. Paano ko ba sasabihin yun? Maggamat kita'y may pagkakaiba-iba, lalo na sa panahon ng eleksyon, sana ay wag nating kakalimutan kung ano yung ating pagkakapare-pareho para ma-remind tayo na meron tayong pagkakapare-pareho, hindi lang tayo magkakaiba lagi. Ano yung pagkakapare-pareho na yon? Ang pagkakapare-pareho ay lahat nagnanais maglingkod. Diba? Kaya nga pumapasok sa election dahil nagnanais maglingkod, yun ang ating pagkakapare-pareho. Yung pagnanais na maglingkod at maging bahagi ng serbisyo publiko. And, sabi ko, hindi natin kailangan na magpatayan, magsakitan, magsiraan sa ngalan ng public service. Kalokohan yan. You want to serve people, but you cannot even respect others. Kalokohan yan. Kaya ako matagal ako sa politika. At awa naman ng Diyos ay tumatagal tayo. Nagsimula tayo 23 years old, laging independent. Salamat na sa mga recent recent part ng ating political life ay meron tayong mga kaagapay na sa team at sa partido. Pero I always make it as a principle at lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi kailangan na maging masama tayo o magsakitan tayo o manakit tayo in the name of public service. And sana yun naman ang wag mangyari sa eleksyon na ito, na dahil sa pagnanais nating maglingkod ay kailangan nating
siraan ang ating katunggali, siraan ang ating kasama. That's not my game. Ako personally, that is not my game. Ang lagi kong binabanggit, kapag ang kandidato ay wala nang ginawa kundi manira sa kanyang kalaban, ibig sabihin mahinang kandidato yan, walang magandang masabi tungkol sa kanyang sarili. So, yun ang aking prinsipyo. Sana, at yun aking panalangin, Sir Gio. Opo. And Ma'am Ched, sana sa eleksyon na ito ay maitaas natin ang socio-political maturity ng bawat isa. Hindi lamang po mga politiko, kasi minsan, yun ang mga politiko at yung mga kandidato, minsan, okay naman sila eh. Minsan din naman nag-aaway-away. Minsan, ang nag-aaway-away yung mga supporters ng mga politiko, di ba? Nangyari po yun. Nung last election din po, nangyari po yan. Gano'n, oo. Oo, may minsan, halos magbugbugan na, halos magtakitan na, dahil sa kanilang pagtatanggol o dahil sa kanilang, pagtatanggol sa politiko o sa kandidato na kanilang sinusuportahan. Mga kababayan ko po, mga kapwa ko Marinduqueño, kung nasan man kayong sulok ng lalawigan o ng bansa, hindi po natin kailangan na, sabi ko nga po, sa ngalan ng paglilingkod ay manakit tayo o kagaya nung nangyari kay Dr. Willie Ong. Oo, okay. Maaring ang hindi sanay talaga si Dr. Willie Ong sa ganong dumi ng kampanya. Pero kasi pwede rin naman kasi talaga hindi maging ganong madumi. Hindi mo kailangan nga, sabi ko nga, biro mo yung pagkatao ni Dr. Willie Ong. Siya siguro na siya shock eh. Kasi iniisip niya, ano bang ginawa ko para halos patayin na ako ng mga tao na siguro ibang kandidato ang sinusuportahan. Let's not do that po. It's not worth it. People come and go in politics. Di ba? Yung aking mga kasamang nung ako'y nagsisimula sa politika noong 1995, marami na akong mga kasamang wala na sa daigdig na ito. At makikita niyo na at minsan pag wala ka talaga sa politika, ma-realize mo na ay yung mga bagay na sobra mong kinagalit, mga bagay na binanatan ka ng sobra-sobra, at the end of the day, it's not worth it. It's not worth it. Kahit pa magkakaiba tayo, we can work together for a common direction. And the common direction is one. We want to render good service sa ating mga kababayan, and we want to be instrument of God's love sa kanyang sanglilikha. So ano dapat pag-awayan doon? So, yun, sa ating mga kapatid na po, sa social media, let us be responsible also. Think before you click po. Think before you click po. Yung mga paalala po sa ating mga kababayan, Vice. Oo, yan kasi ay reflection din ng ating pagkatao. Let us be kind sa lahat po ng kandidato yan. I'm not referring na be kind to me or be kind to what. Pero let us be kind to all na naghinaharap ang kanilang sarili para sa mga pagpipilian po ninyo. That is from the national national candidates natin, kilalanin po natin sila. Kung sa tingin ho ninyo ay ayaw ninyo dito sa at gusto nyo ipahit, pwede naman. Kaya let us always be respectful. Po? Hindi natin kailangang maging masama para lang masuportahan ang ating gustong suportahan. Hindi natin kailangang magkatha ng lies, ng sa Tagalog yung lies. Hindi natin kailangang magkatha ng kasinungalingan para lamang hubaran ang ating kalaban o para hubaran ang integridad at kredibilidad ng mga hindi natin sinusuportahan. It's not worth it po.
very not worth it. At the end of the day, sabi ko nga, people come and go. Kahit po ako, kahit po kami, marating ang panahon, gaano man kahaba ng prosesyon, ay sabi nga 100 years from now, ay lahat naman kita'y wala dito sa daigdig na ito. Ang ganda-ganda nun. May isa akong nabasa sa Facebook na, ewan ko kung na-encounter ninyo yun, Ma'am Ched, nakalagay doon, 100 years from now, wala na tayo dito. Wala na yung ating pamilya, mga kaibigan natin, wala na. Yung bahay na tinitirhan natin, baka iba na ang nakatira. Yung ating mga inipon sa bangko, baka ubos na o wala, iba na ang gumagastos. O yung ating mga ang matitira na lang daw ay yung ating mga pictures na baka yung iba ay nakahang sa wall o baka hindi na rin talaga maalala. At posibleng ating mga apo ay baka hindi na rin kita kilala. So, at the end of the day, lahat tayo, mawawala rin lang. What we can only do is, in the here and now, habang andito tayo, yung mga nasa serbisyo publiko, habang andito tayo, magawa natin kung ano yung dapat gawin at pwedeng gawin natin. At bahala na ang Panginoon sa iba na hindi natin kayang ma-accomplish. At the end of the day din, at yan ay lagi kong sinasabi, Ma'am Ched and Sir Gio. Yes po. Nung una kasi, bata pa ako nun, we want to please almost everyone. We want to please almost everyone. Na medyo parang ganun kay Dr. Ong, sometimes ma-offend ka rin kapag alam mong meron kang hindi na please at masasaktan ka kapag nakarinig ka ng mga displeasure. Pero na-realize ko ang mga lingkod bayan could only do the best that we can, and at the same time some people may be pleased, some people may not be pleased, but at the end of the day it is between me and my God. So yun ang nakakatakot yung it is between me and my God, kasi diyan wala ka naman pwedeng itago. Alam po niya. He knows po. Correct. At alam din niya kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. So, naging prinsipyo na lang natin, let's just do the best thing that we can with the limited power of the position that we can, and praying na makapag-contribute ka ng maayos para sa iyong bayan at sa bansa at sa lalawigan, sa komunidad. At the end of the day, makatulong sa kapwa, mag-glorify ang Panginoon, then everything follows. Everything follows. At salamat sa inyo kasi I know you're working hard also. Lalo na, 'di ba, very demanding ako sa quality ng services that we will give sa ating mga constituents, kasi nga that is the most that we can do. Give the best that we can to them. Kaya ako rin sa inyo, medyo pasensya na kayo kapag medyo nagsusungit ako at medyo demanding, lalo na pagdating sa quality. But of course, sa mga staff ko, nakikita ko at alam ko that you are trying also your best. I know that. We are just setting standard kasi nga, alam natin, yung constituency natin at yung pinaglilingkuran natin deserve only the best that we can. So yun, yun, kayo ba? Hindi ba kayo excited na makilala yung mga kandidato, mga kakandidato? Excited naman po. Dito po kasi kandidato, Kami po, pag nag-file ng Certificate of Candidacy, pinapaliwanag yan ng COMELEC. Hindi pa po kami kandidato. Kami po ay nag-a-apply pa lang para maging kandidato. Pero, nagpa-file ng maaga para i-determine ng COMELEC kung kami ay pwedeng maging kandidato. Yun ho ang nun. So, ikaw naman, Sir Gio, how do you feel now? Medyo excited po. Titignan po kung sinong mga magpa-file ngayong national election po. And national and local. National and local election po.
Okay, so good to know na excited ka. O gusto mo bang lumaban? Gusto mo bang mag-file? Gusto ko na nga po mag-file, Vice. Joke lang po. Biro lang po. Oo. I always say, anybody can file. Anybody can present ourselves as candidates. Kayo, halimbawa, kagaya nyo, I am encouraging you when the right time comes and you believe na hindi, yun nga lang, lagi niyong tatandaan, pag tayo ay kakandidato, hindi sapat na maganda lang yung intention natin. Kailangan handa rin tayo. Dapat po marunong din po. Dapat handa ka, may kaalaman ka. Opo. Bagamat hindi yan requirement para ka makapag-file, pero dapat i-assess mo rin yung sarili mo. Handa ba ako? May kaalaman ba ako? May kaya ko ba ang trabahong ito? May competency ba ako para gawin ito? Para, sabi nga natin, the people deserves the best. Yes. Paano nila makukuha yung best kung yung kanilang nanunungkulan hindi gamay kung ano ang gagawin ng katungkulan niya, di ba? Or yung kanilang nanunungkulan ay petiks lang, di ba? Hindi po sapat, Vice, ang tutulong lang. Dapat po may kaalaman din po. Ano po? Madali kasing sabihin yan. Kami maglilingkod sa inyo, madaling sabihin yan. Tutulong kami sa inyo, madaling sabihin yan. Pero yung how are you going to do it, ibang kwento yon. Pag ang pinag-usapan na ay paano ka tutulong, paano ka maglilingkod, hindi mo na pwedeng hindi pag-usapan yung iyong kakayahan dyan. Kaya kailangan, Sir Gio, ako personally, pag when the right time comes, gusto nyo yung kayo naman ay naglilingkod rin sa pamahalaan, na-expose kayo sa public service. When the right time comes at naramdaman ninyo na, parang nararamdaman ko na ako ay pwedeng makatulong sa pamamagitan ng elected position, ako ay may kakayahan at makakatulong ako sa higit na nakakarami. Hindi ko kayo sasabihing wag. Hindi ko sasabihing wag. Ang akin lang i-request sa inyo ay equip yourself with everything that you need. Hindi pwedeng isip lang, pinabibili lang ng suka ng nanay, idumiretso na sa COMELEC at nag-file. Pwede naman yun eh. Pinabibili ka lang ng suka, natuwa ka, file ka ng certificate of candidacy, pwede naman yun. Nobody will stop you from doing that. In as much as you are qualified dun sa age, residency, etc. Pero, whether or not you will be effective councilor, whether or not you will be effective vice mayor, whether or not you will be effective mayor or vice governor, bokal, governor, congressman, may mga bagay na rin na dapat i-consider. Hindi lang yung gusto ko. Hindi lang yung intention ko. Yung intention is different from performance. So yun, kaya equip yourself, kahit hindi lang naman elective position, dito sa ating trabaho. Opo. Let us equip ourselves with everything that we need para maging quality yung service na ibibigay natin sa kanila. Like in your team, like in your other work, kahit naman saan kahit sa private sector, hindi lang sa gobyerno. We need to equip ourselves with knowledge, skills, talents, values, and virtues, yung tinatawag kong competency, para maging effective tayo sa kung ano man ang ating ginagawa. Yes, para dapat hindi full bara-bara. package po tayo. Correct. Hindi bara-bara. Hindi salita lang na tutulong ako. Hindi pwedeng Saka dapat nagmamatch yung iyong competency sa iyong ginagawa. Sabi ko nga kung ang lalabanan mo ay konsehal, pagkatapos sasabihin mo, ako talaga hindi naman masalita. Ako ay hindi ako sanay magsalita sa salita. Ako ay sa gawa lamang.
Kaya lang pag konsehal ka, pag bukal ka, hindi ka pwedeng hindi marunong magsalita. Kasi nga po, bahagi ng legislative process, yung deliberation, you will deliberate. Idedepensa mo yung mga bagay-bagay, yung posisyon ng tao, yung posisyon mo. Ay kapag talaga ho, kaya lagi kong sinasabi ho yan, kaya nga sinabi yung bukal ho, yung mga members ng Sangguniang Panlalawigan, kaya ho, tinawag yan na bukal ay dahil ho, word ay boka. Voice. You will be voice of the people. Ay, paano ka magiging voice of the people kung hindi ka magasalita? Maupo ka lang pala doon sa session, tapos mataas ka ng kamay laang, or yes, no lang. Hindi po pwedeng ganon. If we want to have an effective legislator, local legislator, bokal or konsehal. O sinasabi ko na, wala ho akong alam sa mga konsehal, yun hong sa akin ay general observation or general position. At yun naman ho ay statement of facts. Wala ho, baka mamaya ho ay sasabihin, pinaparinggan si ganyan, ay wala ho akong ganon. In fact, hindi ko ho alam at ako naman ho ay nasa Sangguniang Panlalawigan. At pinagmamalaki ko naman ho sa inyo, yun naman hong mga kasama natin na mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan. Dahil nga ho sila ay mga veterano na rin sa pagiging lokal na mambabatas. I can assure you na they are doing their best. Sila ho ay articulate, inaaral talaga nila rin yung kanilang mga position sa session ho, lalo na ho sa mga committee hearings ay makikita nyo ho ang effective deliberation ng mga bukal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. And for that, really I thank itong mga bukal na kasama natin sa 16th Sangguniang Panlalawigan. I would say na very very meaningful yung kanilang participation sa legislative work. I'm referring to kasama natin sa sa District 1, and then si Bokal Maki Caballes, isang abogado yan. So siya na rin ho ang ating senior board member. Si Bokal Jojo Leva, tawag diyan sa bayan ng Buwak ay Ube ng Bayan. Very nakikita niyo naman, di ba, how Bokal Leva performs during session. Talagang very meaningful and very intelligent yan. Saka kahit hirap na hirap niyan umakyat sa di ba? Sa session hall po. sa session hall ay laging andyan during committee meetings, and talagang nagre-research siya bago siya umattend ng mga committee hearings, committee meetings. So Bokal Jojo, and ako ako presiding officer, without Bokal Jojo Leva na very effective sa kanyang pagiging floor leader, ay magiging difficult ho ang aking trabaho rin bilang presiding officer. Sino pa nga bang kasama natin? Si Bokal sa District 1 ho ito, si Bokal Tres Mangkukang. Ito, napakalakas ho ng boses ito pag nagsasalita. Nasa linya pa ba ako? Ayan. Malakas ang boses. Talagang bukal. At siya ang chairman ng committee ng environment, si Bokal Tres Mangkukang. Si Bokal din Office Mercado ay isa rin sa medyo maraming ordinansa na ini-sponsor at ini-introduce. In fairness kay Bokal din Office, you can check the record. Sabi ko nga po, ikukwento ko sa inyo kasi minsan hindi naman alam ng tao yan. Wala akong pinipili sa lahat ng ating mga bokal, pero ang binabanggit ko dito ay base din talaga sa performance na nakikita ko sa kanila. Si Bokal din Office ay isa siya sa maraming inintroduce na mga ordinance, lalo na pagdating sa mga kababaihan, mga violence against women and children issues and concerns. Yung sa mga social services. Yan. Get well soon, Bokal din. Kasi medyo
nagpapa-check up. So, sino pa? Si Bokal, sino pa? Wala na, sa District 1, tapos na. Sa District 2, syempre si Bokal Mel and Cabo, na yan naman ang medyo, funny sa Sangguniang Panlalawigan, no? Laging nagbibiro sa Sangguniang Panlalawigan and breaking the ice kapag medyo nagkakaseryosohan na at minsan ay nagkakainitan ang deliberation. So, Bokal L.N. Cabo, who is also the chairman naman ng ng committee ni Bokal N. Cabo, itong yung sa DICT, yung committee on yung Information and Technology. Yan. Si Bokal Mel N. Cabo. Si Bokal Mercy Rehano, yan ang niloloko yan. Yan ang Bokal na kalad ka rin sa kahit saan. Pero isa rin sa maraming naipasok na mga legislative measures in line with social services. At the same time ay kilala ho si Bokal Mercy Rehano na laging on time. At yan ho ang laging nagre-remind at minsan ay naggabusa sa amin, no? Hindi naman nagkabusa. Lambingan lang ho namin yun. Talagang nagre-remind ho yan. We should start on time. Kasi always present ho yan. 100% attendance ata yan, si Bokal Mercy. Tapos si Bokal Danny Red, yan naman ay chairman ng Committee ng Education. So, marami-rami yung mga measures na introduce ni Bokal Danny, lalo na in the area of educational concerns. Bokal Ismael Lim, yan ho, isa rin yan na malakas na boses sa Sangguniang Panlalawigan. At yan naman ang nasa local economic enterprise. Medyo identified sa kanila ang local economic enterprise. Siyempre, kasama din dyan yung mga tatlong ex-officio. Yung presidente ng mga konsehales, si PCL, chairman, Neril Manggol, na ang tutok naman yan ay yun hong mga ways and means. So anything na mga maghahanap ng iba pang sources of revenues for the province, kay Bokal Neril Manggol po yan. Si Liga President, si Bokal De Peralta, si Bokal Boy De Peralta, na presidente ng lahat ng kapitanes sa lalawigan, yan naman ho ay busy sa napakaraming mga activities din ng mga kapitanes. So both executive and legislative kasi yung nature ng kanyang function. So isa po yan sa aktibo din sa mga paghihimay ng mga legislative measures na aming pinag-aaralan. And kasama rin siyempre si Bokal Maki Caballas na isang abogado naman. Si Bokal Bertinos Valencia, bata pa lang si Bokal Bertinos, siya ang chairman naman ng KSK saka sa youth. Pero ano ho yan, medyo seryoso din na pag-aralan yung ilang mga legislative measures na kanyang ini-introduce. At marami ho siyang in the pipeline din. So everyone is working hard talaga rin ho sa 16 Sangguniang Panlalawigan. And yun ang isang bagay na tuwang-tuwa naman po ako. Napaka-seryoso ho ng lahat sa Sangguniang Panlalawigan when it comes to our legislative function. So yun, ano pa ang ating So really thank you sa 16 Sangguniang Panlalawigan. Nagiging inspiring sa akin ang mag-preside sa 16 Sangguniang Panlalawigan because of the cooperation and yung pagiging discipline din at saka yung pagiging serious ng lahat na makapagbigay ng quality service sa ating mga kababayan. Of course, everything is not perfect. Lagi kong binabanggit yan. But I am assuring you na itong 16 Sangguniang Panlalawigan, I could say, is a very, very productive
sanggunian. Kaya po, thank you sa ating mga katuwang na mga bukal at sa suporta rin ho na binibigay naman ng executive sa pangungunan ng ating Governor Presby Velasco, who has been supportive of the legislative agenda ng 16 Sangguniang Panlalawigan. So, kaya kami naman is also inspired to be instrumental para masuportahan ang executive agenda. Ayun. Yan ho yung, pag sinabi yung mga executive legislative agenda, yan ho yung roadmap kung paano po namin kayo mapapagsilbihan pa ng mas maayos. So, yun. Ano pa, Sir Gio? Time check lang. We have very limited time na. Yes po, time check lang po tayo, Vice. It's 11:58 na po ng tanghali. Ayan. Okay. So, 11:58 po. Malapit na. Parang sinasabi niya na, okay, great, Vice Gov. So, yun ho, sa ating mga katuwang na patuloy na sumusubaybay sa atin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at harinawa ho ang ating mga pinag-uusapan dito at pinagkukwentuhan tungkol sa pamamahala, tungkol sa political exercises na nangunguna na nangyayari ngayon, tungkol sa serbisyo publiko. Harinawa po ay nakakatulong sa inyo in one way or another. So, meron pa kayong gustong banggitin, Sir Gio, bago tayo ng ating initial parting words ngayong araw? Maraming salamat po sa lahat ng nakinig po at nag-tune in sa ating programa, The Vice Governors Are. Pero bago yan, Sir Gio, pwede bang patugtugin ninyo yung ating favorite na tumindig ka? Yung tumindig ka po? Kaya lang, tapos na tayo. Paano pa tayo yun na lang, ating favorite song kapag tayo ay nagbibigay ng ating parting word sa ating mga taga-subaybay. Bayan ko po. Proceed. Sir, okay, you can proceed with your word sa ating mga kababayan. Ayan, sa atin pong mga kababayan, atin pong pagnilayan at lagi po nating isa-isip ang mga paalala po ng ating Vice Governor Adeline Angeles. Correct Sabi po. nga po niya ay, let's be a source of positivity and love. Kaya naman po ay, maaari pong iba't iba po ang ating pananaw, pero gayon nga po, kailangan suportahan po natin sila ngayong filing. Hindi po natin kailangan magkasakitan gamit ng mga salita. Ano po? Ay yan pong mga nag-aalay ng kanilang sarili ay irespeto po natin. Ano po? Maraming salamat po sa lahat. Okay, at ito pa rin po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles. Ang sa kasalukuyan ay timon po ng Sangguniang Panlalawigan bilang Vice Governor dito sa lalawigan ng Marinduque. Sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, patuloy po tayong magsama-sama para rin sa patuloy na pagpapalakas at pagpapataas ng socio-political maturity ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan at sa bansa. At sa panahon po ngayon ng political exercises, filing of candidacy, sa mga darating na araw ay or buwan ay election, lagi nating tatandaan na sa kabila ng pagkakaiba-iba, meron hong mga bagay na tayo ay nagkakapareho. At yun po ay ang gusto natin ng maayos na pamamahala, gusto natin ng maayos na paglilingkod. At sana po dun tayo po nakafocus at huwag nating kakalimutan na ang lahat ng ito ay walang silbi kung hindi natin gagawin for the glory of God and for the service of our community and for the service of others. So, yun lamang po ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles, ay patuloy na mag-aalay ng sarili at sa mga darating ho na araw
ay magfa-file ho ng Certificate of Candidacy upang patuloy na ialay ang aking sarili para patuloy na maging timon ng Sangguniang Panlalawigan bilang Vice Governor ng ating lalawigan. Kaya po, ito ay pag-aalay ng sarili, ito po ay pagpapahayag ng pagnanais na hanggat kaya ko ho at sa tingin ko ay makakapag-contribute pa ako ng kung ano ang makakabuti sa ating lalawigan, ang inyong lingkod ay lagi lamang mag-aalay ng kung ano ho ang kaya natin. So yun lamang po, maraming salamat. Ito po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles. God bless everyone. Lahat po ng mga magpa-file ng Certificate of Candidacy, let's do it for the glory of God and for the service of others. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you, Sir Gio. Thank you, Ma'am Ched, and sa lahat ng ating taga-subaybay. Magandang araw po. Magandang araw po. Thank you po, Vice. Thank you po. Tabangan niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Dito lang po yan sa radyo nating 104.5.